Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa lahat ng nagawa nating pagkukulang sa ating Panginoon at sa ating mga kapwa, hilingin mo muna natin sa Panginoon ang kanyang awa at patawad upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan nawa tayo na mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdahian. Pinupuri ka namin, inarangan ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang iyong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugto na anak, Panginoon
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matupad na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal at makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasa salik. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdoteng ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami, katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo at kayo bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasaya kung sino mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ari pong kahilingang ito na magkapatid ho ito ha, na Santiago at Juan. Ito pong dalawang ito ay kasama doon sa 12 na laging kasama ng Panginoong Jesus. Yan. Pinili sila among many. 12 lamang ang kinuha ng Panginoong Jesus. Ay ang problema. Yan. Ay gustong makadikit sa Panginoon. Kitang-kita, no? Na yung dalawang magkapatid ay nagkasundo. Ito ha, hiligin natin. Ikaw, sa kanan. Ako, sa kaliwa. Hiligin natin yan. Bakit kamo? Kasi, pag nakadikit ka sa busing, nakadikit ka, isa sa kaliwa, isa sa kanan, madali ho yung bubulong, hindi ka, madali yung mag-request. Ay, naroon ka na, nakadikit ka na hindi ka ho. Yan. Ang problema, ayaw ka na makasama. Hindi ka. Naririyan, pumasok tayong inggitan. Inggitan. Ay, walang hiya. Uunahan pa kami ng dalawang ito Ay, yun din ang gusto namin. Kaya ayun din ang gusto namin uunahan pa kami. Ayan. Nagkagulo na. Nagalit doon sa dalawa. Yan. Ay, ano talaga ang gusto nila.
yung power. Magkaroon sila ng kapangyarihan na galing dito sa kanilang bossing. Kay Jesus, alam ninyo alam nila na napakalakas si Jesus, milagroso. Yan. Kaya gusto nila, siyempre, yung makakuha sa kanilang bossing ng ganun din kapangyarihan. Di ba? Yan. Alam mo ninyo, tuwi ho magpapalit ng mga pare sa parokya. Ang tawag ho namin reshuffle. Di ba? Kami ang Oblates of St. Joseph. Every 3 years, kami ho ay nire-reshuffle. Pinapaltan. Ako po sa seminaryo ngayon. Kaya ang kasama ko doon ay 5 pare. Di pang-anim ako. May 2 pa kaming Nigerian. Bisita for 3 years. Yan. Kaya, ito hong next year, by June, wala na kami dyan sa seminaryo. Papalit naman yung iba. Ganyan ho kami. Hindi namin alam kung sino ang makakasama namin, kung saan kami itatapon. Yan. Ngayon, kung malapit kayo sa bossing, bossing, yun. Madali-dali yung makabulong Hoy, huwag mo naman ako doon ilagay. Siyempre, ayan. Iba rin ho yung medyo ikaw may nakadikit. Di ba? Kahit itong gusto nitong dalawang ito na makakapag-request sila kapag nakadikit sila. Yan. Yan. Kaya dito sa palitan ng mga parish priest, lalo higit, anong ginagawa ng kura? Ay bago siya Siyempre, tatawagin niya ang Parish Pastoral Council, mga committees, mga ministers, di ba? Ministries, tawag. Commissions, kakausapin niya. Bakit po? For evaluation. Evaluation, ano ba nangyari? Doon sa 3 taon, nakasama yung kura, okay ba? Okay ba yung organizational chart? Di ba? Yan parati meron noon. Karaniwan, Parish priest, nasa taas. Pagkatapos, Parish, President ng Pastoral Council, yan. Bababa na yan. Ang mga linya. Narin na ho yung mga tinatawag nating mga ministries, commissions, yan. Narin na ho sa baba. Ay ngayon, yan. Evaluation. Ano kayang maganda? Ay siyempre, iba't iba ho ang mga sasabihin ng mga yan. Ang sasabihin Padre, ganito ho ang gagawin natin. Kanya-kanya yan Diba? Ang gawin po natin ay rectangle. Rectangle. Lahat. Parish priest, pare-pareho tayo. Yan. Equal in dignity. Di ba? Kay pare ka, kay ano ka ba, pare-pareho tayo ng dignity. As children of God, as baptized person, pero with different functions. Parish priest ka, may function kang iyo. Lay ministers, may function kang iyo. Gayon, pero rectangular. Di ba? Pantay-pantay yan. Sabi naman ng isa, ay Padre, siguro yung maganda ho, ay ang gawin ho natin ay circle. Circle. Yung ganyan.
Ay di kayo pantay-pantay din yan, ano, sa circle. Oh. Ay, ang tanong, ay sino yung nasa inner circle? Di ba? Sino yung nasa inner circle? Ay di gayon din, ano po, yung inner circle, yun ang makapangyarihan eh. Yung naroon sa loob. Ay, yung nasa labas na yan, ayan eh, pantay-pantay, pero hindi ho katulad nung naroon sa inner circle na tinatawag. Yan. O hindi rin nagkaigi. Ngayon, umimik ng kura. Sabi ng kura kung ang gusto nyo ay pyramid, may nagsuggest ng pyramid eh. Di ba? Pyramid style. Nasa itaas si kura, yan, pagayan yan. Hindi pa rin magkasundo. Sabi ng kura, ano kaya? Ang gawin natin, baliktarin natin yung pyramid, pabaliktad. Ngayon, ang kura nasa baba. Ay, kayo naroon sa itaas. Ngayon, yan tingnan. Magandang idea. Ano po? Sapagkat, kukuhanin ngayon ng kura, ano po, baliktad eh. Yung pyramid bumaliktad. Kukuhanin ngayon ng kura, yung mga ginagawa ngayon ng mga members. Ano po, sila magtatrabaho ngayon. Ngayon, ang kura siya mag-decision. Nasa ilalim siya eh. Hindi siya magagagawa. Ang gagawa ngayon, yung mga members. Alam niyo, ano kang purpose? Hindi kang purpose, hindi gayon din. Yung power. Ano, gagawa niyan eh. Hindi ka? Kaya, kailangan talaga motivation. Bakit kayo member ng simbahan? Wala naman kayong sweldo. Hindi ka? Wala naman kayong sweldo eh. Ano? Meron mo. Pupunta kayo dito. Wala pa kayong pamasahe. Sa inyo pang bulsa kukuhanin. Ano? Gutom pa kayo. Pero yung gayon, ano? Ay talagang service. Service. Ano? Yan. Kaya, yun ang mahalaga. Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Kung gusto nyo maging sikat, maging bossing, ay maging lingkod kayo. Doon kayo sa baba. Mag-serve kayo. Yan. Huwag niyong isipin kayo ang paglilingkuran. Kayo ang ilalagay sa pedestal. Hindi. Kundi naririyan kayo para kayo maglingkod. Para pare-pareho tayo. On the service of God. Yan. Hindi ho makakatagal. Hindi makakatagal. Ay yung naririyan lamang na gustong makinabang. Di ba? Gusto lang makinabang eh. Pag wala nakakita sa mapapakinabangan siya, wala na, alis na yan. Yan. Kaya yung sasabi ng Panginoon, mahalaga yun. Naririyan kayo para tayo maglingkod. Yan. Maglingkod ng tapat at sa pagmamahal natin sa Panginoon. Di ba? Yan. Yun ang importante. Ay ngayon, dadating ang eleksyon, hindi ka, halatang halata. Halatang halata. Yan. Aririyan may mga kandidato. Padre, gusto ko pa maglingkod sa simbahan. Yan. Gusto ko po may purpose eh. Bakit? Para siya makilala. Di ba? Yan. Pagkatapos ng eleksyon, ay nako, natalo. Hindi na niya makikita sa simbahan. Kaya yung kanyang intention, hindi maganda. Hindi maganda. Kaya, tama yung sinasabi ng Panginoon, kung kayo naririyan para maglingkod kayo ng walang bahid pagkukunwari. Maglingkod kayo na may katapatan at pagmamahal. Yan ang sinasabi ni Saint Therese of the Child Jesus.
of the little things. So, Child Jesus, lahat ng ginagawa niyang maliliit na mga bagay, maliliit na mga bagay, maglinis, maglampaso, inoper niya yun kay Jesus. Nang sabi niya, without love, it's nothing. Pag nariyan kayo, naglilingkod kayo, walang pagmamahal. Walang mangyayari. Kailangan parati may pagmamahal ang paglilingkod. Di ba? Kasi pati yung pagsimba, di ka, sisimba kayo. Bakit? Gusto ko pong magpuri sa Panginoon sa kanyang mga biyayang ibinibigay sa akin. Gusto kong ibalik sa kanya na may pagmamahal. Di ba? Kaya ako po'y sumisimba. Gusto kong ialay the remaining of my days, of my weeks sa kanya, sa aking mga gawain sa labas, sa aking pamilya. Yan. Kaya, siyempre, culminating point ay yung misa. Bakit kamo? Sapagkat isinasama natin lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga sakripisyo sa katauhan ng ating Panginoon. No? Dinala niya lahat ang ating mga weaknesses, ang ating mga kasalanan. Dinala niya. Itinaas niya. Inihandog niya. Kaya nga sabi, except sin sa kanya. Yan. Kaya mga kapatid, nagiging dalisay ang anumang ginagawa natin kapag tayo naglilingkod na may pagmamahal, katapatan, at kababaan ng kalooban. Magsitayo po kayo. Sumasampalataya sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa amang butihin, sama-sama tayong dumalangin at hingin natin sa Kanya ang mga biyaya na magpapakita ng walang hanggan, niyang pagupkop at pagkalinga. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang halimbawa ng tunay na paglilingkod na ipinamuhay ni Kristo ay masundan ng lahat ng kaanib ng simbahan at magsilbi nawa itong kalasag sa kanilang paglaban sa tukso ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng mga bansa, upang ang tunay na diwa ng paglilingkod ni Kristo ay kanilang maipamalas sa kanilang panunungkulan at mapalago nawa nila ang kapayapaan at katarungan sa lahat ng sulok ng sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapuspalad at mga dukha, bunga ng iba't ibang uri ng pagdurusa, upang ang katiyakan ng paglasap ng kaligayahan
nang sino mang nagbata ng pagdurusa ay maging binhi ng kanilang pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan dito sa ating parokya, upang ang kadakilaan ng isang tagapaglingkod ay makita nawa sa ating pamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang 15 taon ng ating pagiging parokya, nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon at pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ambang mapagmahal, iayon mo nawa ang aming buhay sa naging halimbawa ng kinalulugdan mong tagapaglingkod. Patatagin nawa kami ng iyong mga biyaya sa pakipaglaban namin sa tukso at patuloy mo kaming pagpalain sa pamagitan ni Jesucristo aming Panginoon. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yari aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig ka sa libutan, tanggap namin tinapay ni alay sa iyo, na galing sa lupa at pagpaguran ng tao bang tinapay dudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malamig ka sa libutan, tinanggap namin na alak na alay sa iyo, na galing sa punas pagpaguran tabang inumin ang nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang mapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran. Sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay,
upang kami dalisayin na iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong buhay, ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kahit taasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahit taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang talang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maghandog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, tanging natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming lahat, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin po ang aming mga kapatid na naimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at panapating aming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kay Sana Malabiring Maria, na ina ng Diyos. Kay Sana pong San Jose, ang kanyang dakilang esposo. Kay Sana mga apostol, San Jose Marelo, San Peris, at ang lahat ng mga banal na nabuhay di sa daigdig ng kalulugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo at mangangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ito ang ating Panginoong Yesus, ang Kordero ng Diyos, na siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayo na niya ng Panginoon sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seigniorate.
days, to gaze on His goodness and walk in His ways. Purihin natin ang ating Panginoon sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. naway pagpalain kayong lahat na mapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo po tayo pahayag natin ang mabuting balita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.